So, yun. Isang mapagpalang hapon po muli sa bawat isa. Hindi good yung afternoon nyo. So, dapat good pa rin yung afternoon nyo kasi extended yung natin holiday. Hanggang bukas may holiday pa tayo. And by the next day naman, so yung tinatawag nating overmorrow na term, yun, back to working naman tayo. Pero syempre, kumbaga, although hindi naman tayo nakikisabay talaga actually sa kultura ng kumbaga Catholicism culture na yung pag-aano talaga ng mahal na araw. Pero kumbaga, syempre maging somehow maging reminder pa rin yung kumbaga yung ginawa ni Lord sa cross. Kasi medyo kasi yung kumbaga yung pagse-celebrate. Kumbaga since mga Christian na tayo, magkaroon tayo ng mas malalim na commemoration dun sa sa pagkamatay ni Lord and yung pagka-crucify niya. So, before tayong may I invite everyone to stand. So, as we read the text po, as we read the text from 1 Timothy chapter 6, verses 6 to 10 po. So, verse 6, but godliness with contentment is great gain. Verse 7, for we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. Verse 8, but if we have food and clothing, we will be content with that. And verse 9, those who want to get rich fall into temptation and a trap into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. And verse 10, for the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from their faith and pierced themselves with many griefs. So let's pray. Panginoon, tunay na ikaw lamang yung tanging yaman na nararapat, Panginoon, na aming asamin, Panginoon. Bonus na lamang po, Panginoon, naman na matatawag yung mga material na bagay or yaman na ipinapahiram niyo po sa amin. But may you always remind us, Panginoon, may we always be reminded, Panginoon, naman na lahat, Panginoon, naman ng temporaring ari-arian na narito sa mundo, Panginoon, is hindi namin siya madadala, Panginoon, naman sa aming mga pagkamatay, Panginoon, naman. Kaya kung may tanging pagpupukusan man kami ng aming time, effort, and resources, Panginoon naman, tanging ikaw lamang, Panginoon naman. And sa lahat ng bagay ng ganito, is ikaw lamang yung tanging mapapurihan, maitaas at masamba namin. Salamat po sa pangalan ninyo, Jesus. Amen. So, nasa second na tayo. Sige po, pwede na po tayong umupo. Sorry. So, since nandito pa rin tayo sa month of April, so bali nag-start pa lang naman tayo. We're here in the second theme in the abandon, which is abandon the materialism na kinuha sa 1 Timothy chapter 6 verses 7 to 10. Pero right now, hindi ang magiging magiging focus natin is more on context siya, which is in wealth. So, medyo specific siya sa materialism. Next slide po. So, yan po yung title ng teaching for this afternoon, the 5 principles in freedom from the tempting trap of the wealth. So, yun yung focus natin. So, hindi siya medyo malawak kasi yung materialism. And going to the passage naman ng 1 Timothy 6 verses 6 to 10. So, wealth yung binabanggit doon. Let's go to our introduction. So, throughout the scripture, there are many warnings about the dangers of wealth. So, sa Deuteronomy 6, verses 10 to 12, so sa pag-enter ng mga Israelites sa pag-enter nila sa land of Canaan, so actually na pinakita doon na sila parang yung dadatnan nila yung land of Canaan, which is napakaunlad na niya na lupain. So kumbaga titira sila sa isang magandang lungsod na hindi sila yung nagtataga. So sagana sa lahat yung lupa na yun, pero hindi sila yung nagpakahirap. Iinom sila ng tubig sa balon na hindi nila hinukay at kakain ng mga bunga na hindi sila nagtanim. So in short, kasaganahan yung maabutan nila doon. That's why si Moses nagpaalala
bagay-bagay, inano sila na huwag sila makalimot sa Lord. Kasi, number one tendency kasi sa tao na parang kapag nandyan na lahat ng pangangailangan niya, kumari, ako, meron akong bahay, lupa, sasakyan, tapos yung sabihin natin yung kakanin ko, meron na akong lahat. So parang, how can I ask for more? Parang, bakit kailangan ko pang lumabas para makapag-ano? Nandiyan yung kailangan ko. Yung kailangan ko, ba't pa ako magtatrabaho? May pera ako. Bakit pa ako mag-ano? Bakit pa ako pupunta sa kung saan-saan? Or parang, bakit ko pa kailangan ng something kung meron naman akong ganito na hindi naman or parang siya na yung pupuno dun sa pangangailangan ko. Kumbaga, in short, satisfied na ako. What can I ask for more, di ba? Yun yung tendency kasi. So, kaya, kumbaga parang ito, reminder yung Deuteronomy 6:10-12 ni Moses sa mga Israelites na, kumbaga, above all those temporalities na pwede nila matagpuan, kumbaga, kung may pinakakailangan na tayo, si Lord yun. And syempre, kumbaga, sa Matthew 19:24 naman, sabi naman ni Lord dito, mas madaling pumasok sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. So, kumbaga narinig niyo naman yung na yun, yung sinabi ni Lord sa Matthew 19:24. And the problem with wealth is that we tend to idolize it and put our trust on it. So, karamihan sa mga nakita ko mayaman, especially mga pinapanood ko na mga, tawag, influencer ba sila? So, napapanood ko sa TikTok, sa Facebook. So, they are having the great tips kung paano ka yumaman. Kung yumaman lang naman talaga ang hanap mo, they have it. Kung gusto mo, especially sila Warren Buffett, former second, richest man in the world. Sila Donald Trump, sila talaga, isa sa number one thing nila is networking. Kung gusto mo talaga yumaman, napakabilis kumita sa networking. Ang iaano mo lang sa networking is, ka lang ng tao, mangungulekta, or sabihin natin mag-aano ka lang ng tao, magpapasok ng mga tao na magtatrabaho sa'yo. Yun ay gagawin mo, sila yung magtatrabaho ng pera mo. Pero, ang pangit kasi dito sa so, kumbaga yung worldly view kasi, when it comes to wealth kasi is, we tend to idolize and put our trust on it. Kapag may pera tayo, di ba kunyari may sakit, ay, okay lang naman magkasakit si Junior. Pwede naman magpa-doktor may pera tayo. Ay, sige na, anak. Okay lang naman na nasira mo yung okay lang naman na nasira mo yung car ni Daddy. Bili na lang tayo ng bago, sana all. Diba? Okay lang naman na mabasag yung cellphone ni Kuya mo. Pwede naman tayong bumili, diba? O kaya, okay lang naman na tayo. Okay lang naman na wag muna natin yung ganito. May pera naman tayong pambili. So, yun yung sa atin Kumbaga, hindi lang focusing sa pera, but kumbaga yung yaman, actually. Huwag ka na magtrabaho, anak. Huwag ka na mag-aaral. Dito ka na lang sa company ni Daddy magtrabaho. Di ba? Yun yung nakakaano kasi minsan, yung yaman, doon na tayo mismo nakasentro sa yaman natin ng pagtitiwala. And kumbaga parang, minsan ginodiyos na natin yung pera Di ba? Ang dami nagpapatayan sa pera. Ang dami nag-aaway sa pera. Ultimo pamilya na lang nag-aano yan sa pera. Di ba? Yun ang pangit na background ng pera kapag hindi natin siya na-utilize. But money itself is not evil. It is neutral and it can be used for good or bad. So, yun yung mahal naman ng pera. Kasi, kumbaga, yung practicality and yung balancing the idea na parang masama yung pera sa atin. Hindi naman siya totally masama Kasi kung masama naman talaga ang pera, bakit meron ka? Bigay mo nga sa akin kung masama yung pera. Diba? Yun yung analogy nun na isang analogy na atheist na parang medyo dogmatic kasi kung encounter niya Christian. Kung masama nga yung pera, akin yung pera mo. O, diba? So, balance yung dapat natin ng pera. So, kumbaga, dapat ma-distinguish natin siya sa paggamit ng tama or yung kung nagagamit na ba natin siya sa mali. Pero, dito na nagkakatalo sa statement ng isang man of God. So, but very few can have wealth and not fall in love with it. So, bihira lang po doon sa mga, talaga, yung yumayaman talaga, or nagkakaroon talaga ng saganang kayamanan yung hindi nila ina-idolize or hindi sila totally nagkakaroon ng
selfishness dun sa pera. Especially kahit Kristiyano nga minsan di ba? Kunyari, maliit lang yung kita natin, ang dali lang magbigay sa Lord. Pero, ang problema, kapag lumalaki din yung income natin, doon din minsan nahihirapan tayo magbigay kasi 10% is a constant a constant percentage siya. Pero ang problema, since constant din siya, kapag lumalaki yung pera mo, lumalaki din yung yung tithes. Although hindi naman natin totally tinitignan yung tithes as kumbaga parang na siya, parang burden. Pero kumbaga alam naman natin as a Christian we must tithe na. So kaya parang yun yung challenge sa atin and yung danger sa atin kapag hindi na natin kapag hindi na natin alam i-handle yung wealth or yung money na meron tayo. So we have these 5 things itatakan natin for this afternoon. So first point po. So to be free from the tempting trap of God, we must pursue godliness. So dito sabi sa verse 6, but godliness with contentment is great gain. So in here, going to the passage, so false teachers believe that godliness is a way of making profit. So yun yung inaano doon. Kaya nire-remind si Timothy talaga, nire-remind si Timothy dito ni Paul kasi parang ang nag-ano kasi dito, ang nangyayari is nagpapanggap na godly yung mga religious persons dito, or religious people dito, ay nagpapromote sila ng religion in order to make money. So, sino yung nakakita sa ewan ko kung nakita niya rin sa mga social media platforms. Ako kasi medyo tambay talaga ako sa Comete. So, nakikita din yung mga ina-expose na yung mga false teachers, yung mga church leaders daw sila na pinagkakakitaan si members. Parang kasi parang ini-establish nila na parang kapag lumalaki yung ibinibigay mo, tumataas din yung faith sa Lord. Parang meron pa nga dyan 90% ng ari-arian ng members nila napupunta doon sa church head. Kasi kumbaga yun yung na-establish na faith sa mga or yun yung na-establish na doctrine dun sa mga members nila na kapag tumataas yung ibinibigay ko, mas lumalapit ako sa Lord. Thank you. So, yun yung inaano nila, which is napaka-delikado doon na parang si member, paano kapag wala nang maibigay si member? Paano kapag kinakapos si member? That's the reality. Hindi naman laging tayo, yung parang may pera. Paano kapag si member kinakapos nang na ba siya? Bumababa na ba yung paano niya sa Lord? Bumababa na ba yung pananampalataya kapag kapag umaano na? Kasi, kumbaga ko din yun experience ko din yun na parang kailangan parang sabihin natin by so, hindi naman quarterly, pero kumbaga parang yung series sa pagbibigay is parang dapat siya, ascending, ibig sabihin papataas. Kaya there are times hindi talaga ako nakakapagbigay ng part niya kasi mahirap na naman talaga yung family namin. So, parang doon ako nag-doubt kasi bakit ganun yung inaano nila, which is hindi siya totally nasa sa word. So, huwag kayong maniniwala sa mga prosperity gospel. Napakadelikado ng prosperity gospel nowadays. So, naantay yun is magpayaman ang mga sarili ng nangunguha instead na ilid ang church or ilid tayo sa papalapit kay Kristo. So, but Paul declares that godliness with contentment is gain. So, ano ba yung inaano dito? Pursuing godliness provides blessing not only for our own life, but also for our family and peers. So, hindi lang totally nakapokus yung dito. Hindi lang nakapokus dito yung blessing na natatanggap natin as a material thing or yung tangible. Kunyari, yung pera, hindi lang yung blessing na inaano dito ng Lord as we pursue godliness. But syempre, kumbaga, blessing na din yung ibinibigay sa family natin, yung good health, and syempre doon sa mga natin, kasama natin. And in addition, godliness leads to an eternal reward and riches. So, pag sinabing eternal reward, so, hindi ang gaya ng mga natatanggap natin dito. Yung pera, monetary reward, yung mga plaque, hindi ang gaya ng medal na ibinibigay sa atin. So, eternal reward, ibig sabihin, kumbaga,
parang yung manifestation niya is sa pag-ano natin kay Lord. So, yun yung eternal reward na matatanggap natin. So, kumbaga, as we pursue godliness, wala sa temporary na bagay yung focus natin, kundi nandun sa kung ano yung eternal with God. We can pursue godliness by making it as a constant exercise. So, ano ba yung mga part na exercise ng pag-pursue natin ng godliness? Yung sa prayer natin, yung sa devotion natin, and yung fellowship natin sa mga kapatid natin sa pananampalataya. So, in that way, this will deliver us in pursuing or kumbaga parang i-deliver na tayo nito papalayo sa traps and dangers na pwedeng ihain sa atin ng wealth. Second point po natin. So, second point natin is to be free from the trap of tempting wealth, we must learn contentment. So, sa verse 6 pa rin po yan. But godliness with contentment is great gain. So, hindi natin totally pwede ma-pursue yung godliness ng godliness lang siya. So, it must be partnered with contentment. So, they must go together as contentment is a virtue, especially sa ating mga Kristiyano. So, in a practical application, paano nga ba natin makikita or parang in some ways, paano nga ba natin makikita na content na tayo? So, first thing is, let's assess our shopping habits. Sino yung mga impulsive buyers dito? Sino yung mga parang makakita lang ng sale bill agad? Sino yung mahilig tumambay sa Shopee? Sino yung mga makakita dito? Ay, sale! Add to cart. Sabi, ganun agad, di ba? Or sino dito yung sino dito yung nagbabudget talaga? Yung as in, tinatansya talaga. Kapag labas sa budget, hindi na talaga siya binibili. So, alin kayo sa dalawang yan? So, self-assessment na lang po. Pero, kung tayo si impulsive buyers doon, na kung ano-ano yung natin, binibili natin, wala nang wala nang isip-isip, ay, ito maganda, add to cart. Pagdaan mo sa mall, ay, sale! Diba yung mga nanay natin? Diba, minsan makikita natin yung mga nanay natin, wala naman ito, mama, pinili mo. Wala, sale. Diba? May kita may bago na naman kayong mangkok. Ano ba, mama? Meron kong kakabibili mo pala ng bagong class, Last week may bagong na naman tayo. So yun yung kung parang doon pa lang. So let's assess ourselves. Kung nandun tayo sa pagiging impulsive pa rin or impulsive buyers pa rin tayo, hindi pa rin tayo contented doon. So, second naman, makikita natin ito in our response to material loss. Ano ba yung nagiging reaction natin kapag may something na sa atin? Kunwari, yung sabihin natin yung may nasirang ganitong bagay, nag-overact ba tayo? So, yung mga mama kasi natin uy, wag mo yan. Uy, nabasa mo na naman yung Vicente, mas mahal ba yun? Yun yung sinasabi sa akin ni mama. Mas mahal ba yun sa'yo? Yung mga linyahan ng mga nanay natin na parang, mas mahal pa. Yun yung mga term. Kaya parang tayong mga anak naman, lagi na-develop sa atin, especially sa aming magkakaibigan. Wag mo nga yan, gintong ni mama yan. O gintong baso yun ni mama, wag mong galawin yan. Yun yung inaano sa atin Tapos sabi, pag nasira, dadakdakan na ako niya ni mama mag-apon, magdamag. So, parang masyadong although binabali naman natin yung pag-iingat sa gamit. Pero, the way na nag-overact tayo sa bagay, it shows na wala pa yung contentment sa atin. And last is yung the way we respond to material gain. Ano yung nagiging response natin sa material gain? Paano yun? Kapag maliit ba yung nakukuha natin, medyo sad tayo. Or kapag lumalaki na nakukuha natin. Or nakadepende na yung yung pleasure natin doon sa natatanggap natin. Depending doon sa paglaki or pagliit na. Kunyari, yung nung bata ka, binibigyan, kung okay na sa'yo isang candy, okay sa'yo yung 5 piso. Dahil uto-uto ka pa nun. So, gusto mo sa 5 piso kaysa doon sa papel. Kasi hindi mo pa nare-recognize na pera yung papel. Pero as we grow older, man yan, bakit 20 pesos na lang? Gusto ka na 100. Diba? How do we respond to material gain?
na ano ba tayo, parang nakukulangan ba tayo minsan sa mga natatanggap natin or parang content na tayo sa kung ano yung ihain or ibigay sa atin. So, yun yung i-assess natin sa sarili natin. Pero after all, kasi ang hirap ng maging content. Di ba? Ang hirap maging content dito sa mga bagay-bagay. So, bakit kaya? So, una dito is because society breeds discontent. So, getting something brings satisfaction, popularity, and acceptability in a person. Sino yung mga madalas tumambay sa social media dito? Ako lang ba? So, sa mga madalas tumambay sa social media, sino yung mga nakakakita ng magagandang kotse? Nakakakita ng magagandang bahay? Mga nasa mid-20s pa lang na mga kabataan pero kumikita na ng milyon. Diba? Sino yung mga nakakakita ng ganon? Ako lang. So yung mga pag-scroll mo pa lang, makikita mo na agad, ay hala, sana all, may maganda ng motor. May anong ang tawag yung advance na, ay yung magandang motor. Basta may ganon. Ay hala, si ganito. Ano pa lang siya, 18 pa lang siya, pero may 1 million na siya sa bank. Ay hala, si ganito, sana all, ang ganda ng katawan. Sana all ang sexy, sana all ang payat. Diba? So, yun yung nature ng society natin. So, our society breeds discontent. So, kaya ang sa atin yun yung masama kasi, kumbaga, kapag ganyan, pag meron si ganito na wala ka, minsan naiinggit tayo. Nadadown tayo kasi imagine si ganito pa lang, ang bata-bata niya pa lang, may ganda na siyang yaman. So, yung isa kong instructor balik kay Daron ko pa lang siya. 22 pa lang siya. Ako, student niya ako, third year student niya ako, pero siya, master's degree holder na siya sa field of education or sabihin natin sa field of profession na meron siya. Although hindi naman ako naiingit, pero kumbaga yun yung difference minsan parang minsan siguro sa part na iba pa, ay, sana all, parang kami nag-aaral pa kami, pero siya, wow, master's degree holder na siya. Sana all, di ba? Yun yung modern term na nakakaano sa atin ngayon, yung sana all. Buti pa si ganito, mayaman na. So, yun yung nakakatakot kasi, kumbaga, dahil masyadong or masyadong na-highlight sa society natin yung mga ganung bagay, nade-develop sa atin yung inggit. So, kumbaga yun kasi yung pinaka-plano ni Satan kasi as the ruler of the world, diba? So, plan niya talaga na sa atin yung discontent. Like, if we get something ngayon, so kumbaga, ito naman, so business part naman ito. So, part na yung discontent na parang, kunyari, may na-release sa bagong phone. Bumili ka naman kasi ito yung latest. Then, some part pala ng panahon, sabihin natin ilang weeks, ilang days pala, or ilang months, may bagong phone na naman na ilalabas dyan. So, tendency, dahil ikaw gusto mo naman na makakuha ng latest, bili mo ko, mami. Lakas mo makapag-request, lakas mo makapag-demand ng latest gadget, wala ka pa naman palang pambili, di ba? So, yun yung din hindi natatapos yung natin, hindi tayo nasasatisfy kasi, kumbaga, yung mundo is, they tend to give us the endless number of products. Yun yung sa atin Yung may bagong usad pala ng motor, tapos biglang pakitaan ka na naman ng bago. Gusto mo ng ganitong motor. So, hindi na natatapos yung gusto natin. So, kaya yung nagiging hirap kasi, kumbaga, naging nature na ng society natin yung discontent para sa isa't isa. Pangalawa, because material things can never bring contentment. So, ito yung pinaka dyan. Kumbaga, never kang masasatisfy or never na magbibigay sa'yo ng contentment yung material things na ibinibigay ng mundo. So, in short, only God can fill the hole and missing piece inside our hearts. So, hindi pera, hindi maganda or poging jowa yung makapagbigay sa atin ng satisfaction. Hindi si mabangong boy or girl, hindi si singit or jowa yung makakapagbigay sa atin ng satisfaction. And mas lalong hindi yung yaman. So, never tayo magiging contento sa mga bagay na yun. So, ang tanging makakapagbigay lang sa atin ng contentment is si Lord.
Si Lord lamang, hindi yung ano. And mas lalo yung hindi yung financial freedom. Kasi ngayon, napaka-trend that term na ng financial freedom. So, especially sa mga kabataan din eh. Kumbaga, good thing that yung mga kabataan is hindi na puro pambata lang na stops yung alam. But now, open na rin sila in a real world setting na financial freedom is somehow, ano na rin, good thing. Pero, kung doon tayo mag-focus, and kumbaga i-focus natin yung utak natin that in financial freedom, we can find contentment. No. There's something wrong in our perspective and thinking. Si Lord lang yung tanging makakapagbigay nun. And although mahirap yung ipaunawa sa tao, pero that's the very truth na kailangan nilang makita. So, ito na nga, how can we develop and apply contentment? So, naka-flash na siya. Una, we must recognize and rely on God's sufficiency. So, sa Philippians 4:11-13, di ba? Yung nakita doon na, sige, basama ko para so, verse 11, I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. Verse 12, I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all this through Him who gives me strength. So, napakaganda ng sikreto na ibinigay dito. So, naranasan niya yung magutom, naranasan niya rin makain yung so, kumbaga, in both positive and negative things, or yung sabihin natin yung both high and lows ng buhay, naranasan ni Paul. Pero, hindi doon nakita yung contentment niya kasi. Na kay Christ din yung contentment niya. So, material things can satisfy us. In fact, ang daming mayayaman na hindi naman totally content sa buhay. Iba, ang daming mayayaman na hindi na nakapagpamilya kasi nabuhos yung buhay nila, nakatrabaho. So, hindi na sila totally nakapagpamilya nila. So, hindi sila nakapagpamilya. Tapos, ang kasi doon, hindi mo kasi mabibili yung family. Kahit gano'ng kakayaman. Or sabihin natin, hindi na totally kumbaga sa yaman. So, although hindi siya dapat ino-open. Pero kumbaga yung power and strength din. Kumbaga isa rin sa may tuturing natin parang sabihin natin higher level of satisfaction siya. In a way na in order to gain that wealth, strength, and power, kailangan mong iwan ang family mo, kailangan iwan lahat ng bagay. I-check mo nga yan, pero unang-una wala kang family. Yumaman ka nga, pero hindi ka pa rin totally nasasatisfy. Kunyari, sa pagkain, yumaman ka na't lahat-lahat. Diba? Sabihin natin, kaya ko nang bumili ng kaya ko nang bumili ng ganang pizza, kaya ko nang gawing almusal at tanghalian at hapunan si Wagyu steak, yung pinakamahal na type ng pinakamahal ng steak, A5, Wagyu. So, pero hindi ka pa rin masasatisfy kasi unang-una, kung wala kang appetite na kainin yun. You can buy appetite. You can buy any food, but you cannot buy appetite. Sabihin natin, may pamilya akong ganitong pagkain, pero paano kung hindi ko naman totally nalalasahan? What's the point? What's the sense of buying those food? Diba? So yung mismo din, hindi mo rin yan mabibili. Kahit sabihin natin, makapag-hire ka na ng elite force of security team in order to protect the wealth that you are having right now. Pero hindi ka pa rin totally magiging peaceful niya. Anytime, nababagabag ka pa rin. Paano itong yaman ko? Baka may magnakaw nito, baka may makapasok pa rin sa yaman na ito, di ba? So, nakabantay natin doon sa pera na meron tayo. So, kumbaga, hindi na tayo nakakatulog. Wala nang peace sa atin. And ito pa yung masakit is, some of these wealthy persons tend to end their own lives. So, ang daming mga mayayaman na nagsusuicide din. So, yun yung nakakalungkot kasi, kumbaga kasi doon sa process ng pag-ano nila.
sa process sa pag-pursue nila ng yaman, parang, yes, pag nakuha ko, balang araw, sasayo din ako. The problem is, at as they reach the very peak of success, yung natatawag nila success, parang naabot sila sa ganito. Wala pa ng value to. Nagpakasayang ako dito. Sino yung makakasama ko sa pag-share ng ganito? Diba? Yun yung kinalulungkot nila kasi nakuha nga nila yung ganung yaman. Naging world's richest person nga sila. Pero ang problem, pagpunta naman nila sa stage na yun, lungkot lang din yung inabot nila. Kaya, yun, masakit na sa part na yun kasi nga, kumbaga, umabot sila sa part na nakuha nila yung yaman ng mundo, pero hindi nila nakuha yung yaman na makukuha lang kay Kristo. That's why they ended their own lives. Yun yung kasi, kumbaga, after all, we are longing for, yun kasi yung reality, after all of us are longing for love. Gusto natin ng pagmamahal, hindi lang ng kasama natin. Kumbaga, love itself, yun yung inaano natin that money cannot give us. So, only by relying in the power of Christ that we can all be content. Kay Kristo lang. So, yun yung sagot. So, second is, we must trust in His sovereignty. So, in Job 1:21. So, kung magtitiwala tayo sa soberanya ng Panginoon, will remain in, kung hindi tayo magtitiwala sa soberanya ng Panginoon, will remain in the state of discontentment. So, example natin yung kay Job. Si Job ay isang matuwid na tao. So, wealthy person din dito si Job. Kumbaga parang almost perfect na nga siya sa ni Lord To the point na parang inatake siya ni Satanas kasi kumbaga nagaan si Lord at si Satan na parang, yan, kapag inalis mo yung yaman niyan, or pag inalis mo yung family niyan, hindi niya sasamba sa'yo. Kumbaga, siguro, sa pinaka-nakikita ko talaga character sa Bible na may sa pinaka-grabing testing talaga, ni Satan na inalaw ni Lord ni si Job. Pero, kumbaga, observing here na although inatake talaga si Job ni Satan na pinahintulutan ni Lord, so hindi niya naman totally blame si Lord dito kasi alam niya ang Diyos ang nagpahintulot and kumbaga nagtiwala lang siya sa sovereignty na meron ng Lord sa buhay niya. So as we end to read the book of Job, so napakaganda ng ending ng book of Job. So kung babasahin niyo lang, so kumbaga naayos pa rin naman yung doon. So ang haba kasi ng book of Job So 40 plus chapters siya. So ang haba, ang daming deliberation, pero after all naayos doon. So kumbaga, kung wala siguro yung sovereignty ni Lord doon, so kahit samahan siya ng tatlong friend niya, samahan si Job ng tatlong friend niya, baka nag-lead pa rin yun sa pag-grudge niya kay Lord kasi imagine mo isang bagsak na wala yung kabuhayan niya, nawala yung mga anak niya, tapos yung asawa niya, diba, inaano siya na, huwag ka na sumamba niya sa Diyos mo. So, ang sakit ng testing kay Job that time. Pero, because God is sovereign, so kumbaga, naging doon, hindi totally nalis ng ganda si Job. And yung natin, pangatlo naman natin is, we must learn to give thanks to God. So, sabi sa 1 Thessalonians, basahin natin. So, 1 Thessalonians 5:18. So, verse 18. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So, sometimes we develop discontent by constantly complaining and grumbling. Constantly complaining and grumbling na. Or idagdag na natin yung murmuring doon. So especially, kapag nakikita natin yung mga kapatid natin, or sabihin natin yung mga hindi Christian na mas mulad sa atin, di ba? So parang kini-question nila tayo na, di ba Christian ka? Di ba may Diyos ka? Di ba? So, bakit mahirap ka pa rin? Akala ko hindi naghihirap yung mga Kristiyano.
Akala ko lahat ng Christian mauunlad ang buhay. Bakit ako mas mayaman ako sa iyo? Bakit ako may kotse ako? Oh, tingnan mo ikaw, nakabike ka pa rin sa service mo. Oh, bakit ako? Mas malaki bahay ko sa iyo, di ba? So, or hindi naman totally sinusumbat yun ng mga worldly people sa atin. Pero kumbaga, as we observe kasi parang, oh, bakit ganito, Lord? Matagal ko man na ipinagpipray sa iyo itong gantong pangangailangan ko, bakit wala pa rin? Bakit si Junjun, siya may trabaho na. Ako, Lord, magwa 1 year na ako nagpipray sa iyo, hindi mo pa rin ako binibigyan ng work. Bakit, Lord, ganito? Pinagpray ko na to sa yung gantong sasakyan, di ba? So, bakit wala pa rin akong ganito? Lord, nakaka-disappoint. So, doon na kasi pumapasok yung pagkakasala doon sa inggit. And yung pag-aala natin, pagkukomplain natin. So, sama pa natin yung murmuring. So, kumbaga, tayong mga Kristiyano, so we must practice thanksgiving even in hard seasons of our life. So, kumbaga, mahirap yung bagay niya. Pero, kumbaga, as we recognize the very fact na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng sapat at higit na pagpapala. So, napakasarap magpuri at magpasalamat sa Lord. So, mahirap talaga na magpuri in hard times. Pero kumbaga, kung nare-recognize natin sa buhay naman natin na si Lord, nagpo-provide yan. Bonus na nga minsan yung So, bonus na lang talaga na makapagbigay sa atin si Lord. Ako as may personal testimony na lang din talaga. So, kumbaga, natutuwa naman ako kasi ang Lord naman nagpo-provide siya ng pangangailangan ko. Although, it took years. Especially kasagsaga ng pandemic noon. Online class setting. So, first year college ko. So, as in, yung phone ko talaga, outdated po na siya. 3 minutes, sabihin natin, 20 minutes from 100% to 0% lang. Ang klase namin noon, whole day yan. So, ang hirap makipagsabayan sa klase nun kasi nga, yung battery ng cellphone ko mabagal kasi luma na. And plus, wala kaming internet connection nun. So, ang hirap yun makipagsabayan sa online class. Although, to make the story short, natawid ko yung period ng online class sa klase namin na hindi pa napapalitan yung phone ko. Pero in those times naman, ang Lord naman napakabuti kasi ang dami niya tinuro sa akin. Wala kang cellphone, wala kang ganitong gamit. Tinuruan ako ng Lord na makahanap ng alternative ways para makagawa ng ganitong schoolworks, para makapag-online class ako. Inalaw din ng Lord na makahiram ako ng gamit sa bahay ng klase ko. As in 10 p.m. naglalakad ako dyan papuntang kabilang barangay para lang makilaptap. So, yun yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon kasi kumbaga, although wala ako ng mga bagay na yon, although nagkasal-po na ako, praise God, nagkasal-po na ako, third year college na rin ako nung nagkasal-po na ako. As inaitawid ko yung online class na ito, or naitawid ko yung very hard part ng online class na ito, na hindi man totally binigay exactly ng Lord yung kailangan ko by that time, pero tinuruan niya ako ng ways. So, baka kasi nagre-reklamo tayo sa Lord. Lord, kailangan ko na to. Bakit wala pa? Pero baka kakareklamo natin, hindi natin nare-recognize na may ginagawa na si Lord sa buhay natin. So, let's beware of those murmuring and complaining. No? So, point number 3 na po tayo. So, sa point number 3 natin, to be free from the trap. So, we must develop an effective perspective. So, sa 1 Timothy 6:7 and Matthew 6:19, So, verse 19, do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin
destroy. And where thieves break in and steal. But store up for yourselves, but store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break and steal. So as we die, we will leave everything behind. So yung yaman natin, yung family natin, kung tayo man yung unang kunin ni Lord, iiwan natin sila. Everything. So, hindi na, or kumbaga, focusing on the material things, wala tayong madadala. Sabi nga ni Kuya Ronnie kanina, di ba? Or kumbaga, biblically rin naman ito, hubad kang dumating sa mundo, hubad ka rin lalabas, or hubad ka rin lalabas. So, marami kasi sa atin natingin ko kung kayamanan, as if madadala natin siya sa kabilang buhay. So, kaya nga in Matthew 16, 6:19-20, so, the very logic here na binanggit ni Christ is, kumbaga, hindi dapat tayo nag-store up or nag-iimbak ng mga bagay-bagay dito. Kasi kumbaga, all of the material things here are temporary. Therefore, we should focus on storing things for eternity. So kumbaga, kung mag-invest tayo, dapat yung para sa Lord na. Pero, may magtatanong yan, paano yan Kuya Vince? Paano yung Christian na mayaman? Masama ba na mayaman sila? Or ako, Kuya Vince, paano personally kung gusto ko na naman mag-ipon for the future and kumbaga para sa future din ang susunod sa akin? Gusto mo po ba yun? The answer is no po. So, hindi po masama na nag-aano tayo. Especially kung gusto natin mag-ipon para sa family natin. Ang pangit kasi yung mamamatay naman na tayo, mag-iiwan pa tayo ng utang sa mga iiwanan natin. Yung ultimo pagpapalibing sa atin, sila pa'y sasagot. Hindi po, wala, mapipigol pa sa atin yung iiwanan natin kasi talaga bakit kahit taong ini, susugal-sugal kaya, paprapabaya sa buhay. Tapos pag magagalan kaya, magwawalan ka ng utang. Diba? Para pababad ka sa online sabong. Tapos sabay pag nagadang ng puro utang sa muya sisingilod. Sa muya kasi singulong kaya si pambayad sa iyo, talbog, bagat ka dyan. Yun yung pinagatin kasi kumbaga, yun yung masama Kumbaga, balancing the idea po, so kumbaga, we should store up things in heaven po. Pero kumbaga, hindi rin naman masama na, kumbaga tayo, nagtatrabaho tayo, or nag-iipon tayo para sa family natin. Kasi kumbaga, tayo, alam naman natin sa sarili natin na anytime, pwede tayong mawala. Yun na kasi ang pangit Kumbaga, mawawala tayo ng hindi handa. Hindi tayo handa financially and spiritually. Hindi pong sa hinakababa ng buhay mo. Pinapakilala mo sa Jesus, ayaw mo maniwala. Namatay ka. Sabi mo, hindi naman totoo ang impyerno. Hindi naman totoo may Diyos. Tapos sabi, may kita mo pagkamatay ko. May kita mo sa Satanas. Hello! Nag-hi sa'yo sa Satanas. Alam mo, di ako totoo. Diba? Tapos sabay financially naman, hindi tayo nag-ready. Kawawa yung family natin. Diba? Even yung pagpa-family nga, pinagpaplanuhan yan Lalo na yung lalo na yung anong tawag doon? Basta yung sa St. Peter. Basta yung natin. Ultimo yung natin. Iwan natin sa family natin. Pinaghahandaan siya. Pero, ang kasi dito is, kumbaga, ang masama lang kasi dito is yung kapag puro na tayo pagpapayaman at hindi na natin nagagawa yung kalooban ng Lord. Puro na tayo trabaho, hindi na tayo nakaka-attend sa gawain, hindi na tayo nakakapag-devotion kasi aalis tayo na maaga. Ang tendency, especially kapag nakakapagod yung work mo, uuwi ka ng pagod, kumbaga minsan hindi ka na rin wala ka ng time sa Lord. Diba? Yun yung pangit kasi. Store tayo ng material things, invest tayo sa ganitong bagay. Pero yung Lord, nakakalimutan na natin. So, yun yung maging sana sa atin na magkaroon tayo ng eternal perspective instead of temporary mindset. Kasi maraming motivational speakers na maririnig kayo in social media na
magtrabaho kayo ngayon, mag-aral kayo ngayon. Ganun lang. Yun lang yung ending point nila. Hindi nakasama yung Lord sa plano. Kapag hindi nakasama yung Lord sa plano, hindi nakasama yung Lord sa focus sa objective mo, may mali. Doon tayo magkakatalo. Kasi, after all, mayaman ka man or mahirap, kapag namatay tayo, pagdating sa judgment, pare-parehas tayong pare-parehas tayong haharap sa sa pagsusulit. Diba? Pare-parehas tayo. Hindi naman tatanungin ni Lord, o ikaw, magkano ang kinita mo sa buong lifetime mo? 6.5 million, Lord. Okay. Pasado ka. Hindi ganun yung standard ni Lord. Diba? O ikaw, hindi ka nagtrabaho, baba ka. Hindi ganun yung standard ni Lord eh. Kasi may Egyptian standard kasi na pagtawid sa afterlife na parang kapag kaya mong ipampabigat yung mo, sabi natin may weighing scale. Ito, dito sa kaliwa, ikaw, tas dito si pera or yung yaman. Kapag kaya kang i-balance or kaya ka pang iangat ng yaman mo, above that weighing scale, okay. Limot ko na yung tawag nila doon sa term nila ng kumaga paradise. Okay, so tawid ka doon. Pero kapag wala kang yaman, wala kang may represent na yaman as you face the kumaga pagkamatay mo, wala. Paul, patay. Doon ka sa doon ka sa parang kabaliktaran ng paradise. Pero syempre, hindi naman tayo mga Egyptian, mga Kristiyano naman tayo. So we have this different perspective po. Kumbaga, alam naman natin yung sa atin ng Lord, ng guidelines niya. So next, po tayo? Fourth point. So to be free from the tempting trap of wealth, we must learn to live simply. So simple lang. So in Matthew 6, God promises to provide our necessities and not our wants and luxuries. So kung hinihingi mo sa Lord is nakikita mo lang naman na wants or luxury mo lang, tama na. Makikipaglokohan ka lang. Kasi unang-una, ang promise ni Lord sa Matthew 6, especially doon sa Matthew 6:33, di ba? So yung needs natin. So alam naman na ni Lord yung pangangailangan natin eh. So we must seek His kingdom and all these things will be added unto you. Yun na nga din yung sabi sa Matthew 6. So, hindi kalooban ng Lord naman na mamumuhay tayo ng sobrang hirap. Pero, mas hindi kalooban ng Lord na mamuhay naman tayo sa luho. Knowing na ang gustong i-provide sa atin ng Lord is yung kailangan natin. So, kumbaga, kasi with those things kasi, especially with those wealth or luxuries kasi, we tend to forget God. Yun yung reality ng buhay natin na kapag meron na tayo ng ganitong bagay, wala na. Si Lord, dalapitan na lang ulit natin pag kailangan natin, di ba? Although medyo parang worldly pakinggan nga yung kanta niya, ni Basilio na Lord patawad, di ba? So, napaka-realistic ng point doon. Di ba? Lumalapit lang tayo sa Lord pag may kailangan tayo. Pero kapag meron tayo ng kailangan natin, hindi natin kilala si Lord. So, yun sana yung maging sa atin eh. Na parang, hindi mo naman totally kailangan ng luxurious living eh. Kumbaga kung magkakaroon ka nun, thank you Lord, bonus na lang yon. Pero kumbaga kung hindi naman kalooban ng sa'yo ng Lord na ganyan, huwag mo nang ipilit. Sakit na ng ulo yung iniisip mo. So how can we live simply? So let's distinguish between needs and wants. So always ask yourself, hahawakan mo pala itong gamit na to. Kailangan ko ba to? Or gusto ko lang? Kapag gusto mo lang, iwan mo. Gusto ko ba to or kailangan ko? Diba? So, in order to live simply, kailangan alam natin sa sarili natin kung ano ba yung kailangan natin and yung gusto lang natin. Kasi kung kailangan natin yan, ibibigay ni Lord yan. Pero kapag hindi naman, kapag once lang naman natin yan, huwag ka na makulit. Huwag tayong paulit-ulit. Kasi yung kumbaga, focusing sa promise na Lord ng pagpo-provide ng needs natin. So, kumbaga, huwag na natin masyadong yung mga bagay, especially kapag hindi naman niya kalooban. Pangalawa, we must discipline ourselves to spend less than we earn. So, kapag hindi kailangan bilhin, huwag niyong bilhin. Hindi porket sale, kukunin niyo na. Not unless kailangan, anuhin niyo. Kasi, ang problema kasi sa atin, especially sa ating mga Pinoy, ang lalakas nating gumastos, pero hindi naman pala pasok sa budget. Kung gumastos tayo 150%, pero yung kita natin, 50% lang.
we tend to overspend knowing na mababa lang naman yung kinikita natin. So, saan nauuwi ang mga Pilipino? Utang. Ang dami sa ating nababaon sa utang kasi, unang-una, hindi natin pinaprioritize yung pangangailangan natin. Pinaprioritize natin yung gusto lang natin. Yung pinakita sa Facebook, di ba? Hindi ko alam kung meme siya or something na parang, yes, may nabili na akong iPhone 14 sa kanyang panggatas ni baby. Wow! Anak-anak ka tapos sabay. Uunahin mo yung luho mo kesa sa di ba? Ang sakit. Ang sakit sa part na parang kung ako yung anak mo, paluin kita ng dede. Di ba? Nakakano kasi. Di ba? Yung tipong, hindi mo naman kailangan. Bakit agad? Kumbaga, din kasi, kumbaga, yung naano ko rin to kay Chinkitan. So, isa sa mga sikat na financial advisor talaga siya, di ba? So, kumbaga, mag-budget tayo. So, kumbaga, hindi naman sa pinagbabawalan naman natin na gumastos tayo minsan sa natin. Gusto natin. Kasi kumbaga, napufulfill din kasi natin yung needs natin eh. So, ni Maslow, yung sa needs natin. So, kumbaga, somehow, kapag may sobra naman. Pero kumbaga, as long as possible, let's prioritize our needs. And especially, kapag hindi na nga pasok sa budget natin, huwag na natin bilhin. Hindi yung isasacrifice natin yung needs natin isasacrifice natin yung needs natin para lang mabili or para masatisfy lang yung sarili natin dun sa bagay na gusto natin. Diba? Yun yung huwag natin na ipapractice. So, hindi yung, ito pa, sa mga kabataan naman, sabihin natin sa mga yung tipong sa part ng mga lalaki, ikaw, hindi mo naman pala kailangan pa magka-girlfriend. Manliligaw ka na. Hindi mo pa nga kayang i-provide yung pangangailangan, nanghihingi ka pa nga ng allowance kay mommy daddy mo. Or hindi nga mommy daddy, nanay tatay lang. Ang lakas mo naman ligaw. Paano yan? Naalala ko nung high school kami, manliligaw. Hello, manliligaw ako sa'yo. Yung dala niya, isang journalistic. Oh. Usong-uso pa yun nung high school namin. Kumbaga parang kasi malalaman mo yung status ng bata. Mahirap lang pala yung family nila. Pero ipinapangako mo na agad sa nililigawan mo, ipinapangako mo na yung mundo. Pero hindi ka pa nakakabili ng 1 kilong bigas para sa pamilya mo, di ba? Nakakaano yun. So, kumbaga, huwag tayo masyadong pakitang luxurious dun. Minsan kasi, inaano natin yung pagiging luxurious para maging likable tayo. Di ba? Especially in social media. We tend to brag, luxury living kasi, kumbaga, yun yung trend eh. Kapag mayaman, kapag may maganda kang kotse, ay wow, ang ganda naman. Tapos, pag wala na, okay, sino ka? Hindi ka na nila kilala, di ba? So, kumbaga, in order to live simply, lang tayo? Kumbaga, una, natin, focus tayo sa needs natin. And syempre, kung hindi kinakailangan gastusan nyo isang bagay, huwag na nating anuhin. Kasi, mahirap mabaon sa utang na ang ipambabayad mo din sa utang mo is inutangan din. So, ang hirap na cycle nun, yung tipong napakatalino na way nga, yung 2 utang ko, gawin natin isang utang lang. In a way na yung utang mo na isa, utang din yung pambayad. So, hindi siya healthy. Hindi siya healthy sa part natin. And last po natin is, to be free from the trap of tempting wealth, we must recognize the danger of loving it. So, kumbaga, medyo may point kasi dito. Loving it yung dyan, nakalagay dyan. Bale, yung first point ko dyan is desiring it. So, as Pastor Carl naman, so, kasi, siya yung mentor ko talaga. So, parang, Pastor, paano ba yung may difference ba yung desire and yung sa pag-love natin when it comes to money and concerning sa context of 1 Timothy 6. So, naman dito, so, kumbaga, love of money in Greek is philaguria, or which means avarice. Yung avarice naman is, nangangahulugan siya ng intense selfishness or selfish desire for wealth. So, kumbaga, kailangan natin ma-recognize yung danger sa
paglalab natin sa money or paglalab natin sa wealth. So ano nga ba yung mga dangers? Ano nga ba yung mga dangers muna ng na pwede nating makita sa pag-aano natin sa wealth or pagmamahal natin sa yaman? Yung nagdudulot na sa atin sa selfishness. Una, this may cause people to fall in temptation. So, ang nakakalungkot is this temptation might control and destroy our lives. Sa paghahangad natin ng na magkaroon ng gantong bagay, kunyari, sa online sabong, kumita ka ng 3K, kumita ka ulit ng 5K. So, masyado na tayo naging gahaman hanggang sa nagde-desire na tayo na, nag-desire na tayo, tataya tayo ng marami. So, ang tendency, yan sugal kasi, hindi po siya, hindi mo makakalculate ang sugal. Yun ang mahirap kasi, kapag nalulung tayo sa sugal. So, addiction po, and pagkasira and pagkabaon sa utang yung nagiging problem. So, yun yung first danger na natin. So, pwede na tayo nung i-lead sa temptation. Pangalawa, this may lead us to many senseless and harmful desire. So, nakakatakot lang na ang bilis maging affected ng tao sa kung ano yung nakikita nila sa social media. So, kapag may ganito dapat dapat may ganito din ako. So, kumbaga, pag hindi kasi tayo nagkaroon ng something na meron si di ba? So, kumbaga, nade-develop sa atin yung jealousy and conflict towards others. Minsan nga yung utang talaga di ba? So, parang naiingit tayo. Paulit-ulit na lang natin na, kumbaga, naiingit tayo na, kasi, buti pa sa ganyan, may ganito, di ba? Kaya minsan, ko rin, personally sa sarili ko, hindi rin ako minsan tumatambay sa SOCMED, especially kapag down na down ako. Yung parang may problem ako, hindi ako nag-aano kasi unang-una, alam ko, emotionally unstable ako, and pwede akong ma-lead sa pagka-inggit. So, yun yung inaano natin. Dapat makita natin na yung love of wealth is i-deliver lang tayo niya ililid lang tayo niya sa senseless and harmful desire. And lastly is, this plunges people into ruin and destruction. So, napaka-dangerous po ng love of money. And hindi lang po actually yung buhay natin yung sinisira. Yung buhay natin dito yung sinisira niyan, but also yung magiging buhay natin in eternity. We can serve two masters. Hindi natin pwedeng pagsilbihan ng Diyos and ng pera at the same time. Yung pag-aano natin sa pera, pwedeng i-lead tayo niya sa lust, pwedeng i-lead tayo niya sa sa makamundong bagay. Yung pagsunod natin sa Diyos, ililid tayo niya sa godliness. Ililid tayo niya sa righteousness. So we can serve two opposite things. So, kumbaga, kailangan natin distinguish talaga yung mga distraction na yon. And kailangan aware din tayo sa distraction na yun. Kasi kung hindi tayo aware, baka hindi natin namamalayan, konti-konti na tayong sinisira ng desire natin sa yaman. No? So, for our conclusion, in order to be free from the tempting trap of wealth, una, we must pursue godliness. Pangalawa, we must learn contentment. Pangatlo, we must develop an eternal perspective. Pangapat, we must learn to live simply. And panglima, we must recognize the dangers of loving it. So, yun lang po, and may I invite again everyone to stand and to pray. So, let's pray po. Lord, thank you po for your words for this afternoon. We know, Panginoon naman, na there's no such thing of total satisfaction and contentment, Panginoon naman, in any material things na meron kami. Alam namin, Panginoon naman, na hindi kami totally nun mapapasaya, Panginoon naman, or hindi kami totally masasatisfy. Kaya, Panginoon, we're longing and we're asking for your presence, Panginoon naman. We're longing and we're asking para sa pagsama niyo, Panginoon, kasi alam namin, Lord, na walang anumang material na bagay, Panginoon Ama, ang makakapagbigay sa amin ng lubos sa kagalakan, Panginoon Ama.
more than sa makasama ka namin, Panginoon Ama, in just one moment. That just moment, Panginoon Ama, sa part namin is higit na, Panginoon, na upang masatisfy yung pangangailangan namin, mapawi yung kalungkutan na meron kami, Panginoon Ama, and mabago, Panginoon Ama, yung negative na nararamdaman sa buhay namin, Panginoon. Kaya ito, Panginoon, lumalapit kami at nagsusumamo, Panginoon Ama. Panginoon, Ikaw na aming yaman, Panginoon Ama, ang siyang sumama sa amin, Panginoon Ama. And kung kalooban niyo po, Panginoon, na ibigay sa amin yung any material things, Panginoon Ama, salamat po, Panginoon. Pero kung hindi niyo po kalooban sa amin, Panginoon Ama, na maging amin yon, tulungan niyo po kami na wag na siyang, Panginoon, ma-desire. And wag na po namin siya, Panginoon, ipilit, Panginoon Ama. In a way na sumasalungat na kami, Panginoon, sa kalooban niyo. Tunay na malakaran namin yung kalooban niyo. Tunay na sa kalooban niyo lamang kami, Panginoon Ama. Tunay na lumakad. Salamat po, Panginoon, sa inyong papuri, karangalan po, sa salamat at pagsamba. Sa tanging pangalan ninyo, Jesus. Amen.